Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Isang nakakagulat na pahayag ang nilantad ni Atty. Vic ang di umano'y kabulastugan na kinakasangkutan ng mga agasawang sina Pangulong Kuting at ang kanyang asawa na si Lizatanas Mags ang ahas ng Malacanang. Ang pag-amin ni Atty. Vic ay nagdulot ng matinding pagkabahala sa palasyo na nagpaalab sa damdamin ng publiko na ngayoy humihiyaw ng katarungan at nag-aasam na ikulong ang mga responsable. Ayon kay Atty. Vic, ang mga nakalap niyang ebidensya ay nagpapakita ng malalim na pagkasangkot ni Kuting at Smag sa iba't ibang iligal na gawain. Aniya, ang mga ito ay may kinalaman sa katiwalian at maling paggamit ng pondo ng bayan na nagdulot ng malaking dagok sa ekonomiya at moralidad ng pamahalaan. Ang mga detalye ng kabulustugan na ito ay hindi maaaring baliwalahin na kailangan ng malalim na investigasyon aksyon mula sa kinakaukulan upang maibalik ang tiwala ng publiko. Hindi na napigilan ng taong bayan ang kanilang galit at dismaya sa mga balitang ito. Nagsagawa sila ng malawakang protesta sa iba't ibang bahagi ng bansa, bit-bit ang mga placard na may mga nakasulat na ikulong ang dapat ikulong at hustisya para sa bayan. Samantala, nagbigay ng pahayag ang palasyo na nagsasabing handa silang makipagtulungan sa anumang investigasyon. Ang palasyo ay bukas sa anumang pagsusuri at mananatiling tapat sa interes ng bayan. Walang sino man ang higit pa sa batas. Sa kabila nito, marami pa rin ang naghihintay ng konkretong aksyon at resulta mula sa mga otoridad. Ang mga katanungan tungkol sa integridad at transparency ng kasalukuyang administrasyon ay patuloy na umiigting. Ang tanong ngayon ng bayan ay simple, magiging patas ba ang batas para sa lahat kahit pa ito'y laban sa pinakamakapangyarihan na tao sa bansa? Ang sagot ay nasa kamay ng mga investigador at ng sistema ng hustisya ng Pilipinas. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ay kagagawan din nila. Ang inflation mo kasi nagaganap din sa buong mundo. Ongoing po yan. Just to be fair. Just to be objective. Kaya lang, yung mga ginagawa pong hakbang ng pamahalaan ay hindi tutugon doon sa inflation. Ang sinasabi nila, pabababain nila ang kilo ng bigas ng 29 pesos per kilo. You cannot fight the law of demand and supply. Paano mo pabababain ng 29 pesos per kilo ang bigas kung wala kang produksyon? Ang sagot nila sa kakulangan ng produksyon ng bigas sa agrikultura ay importation. Bumaba sila hanggang 2028, di umano yata, I think, ay 15% na lang ang taripa. Pag binaba mo ng 15% ang tarif sa mga imported kagaya ng bigas, papatayin mo ang mga magsasaka. They will never be able to compete with imported products. May imbalance po kasi yung ating export at saka yung ating import. Ang isang self-reliant na bansa, kinakailangan mas mataas. Makikita mo yan yung kanyang export, yung produktong inilalako niya palabas kesa doon sa imported products. Pagka ang produkto mo, ang economy mo ay may imbalance, ang meron kang import imbalance, mas malaki ang ini-import mo, malayo pa doon sa sinasabi nila na pag-unlad ng Pilipinas at nating mga Pilipino. Ulitin ko, kaisa nila tayo doon sa aspiration na yun. Pero malayo pa ho tayo ron. At huwag din tayong magpapalinlang sa kanila. Nakalagay dito, defend the flag, uphold, protect, and defend the Constitution.
Huwag po tayong magpapadala sa kanila sa sinasabi nila na ang ugat ng kahirapan sa ating bansa ay dahil daw sa restrictive economic provisions that are written in our Constitution. Hindi po yun. Kasi raw po mahirap, bawal mag-ari ng mga lupa ang mga dayuhan. Kinakailangan daw papasukin ang mga foreign schools or universities from abroad para daw maging magagaling yung ating mag-aaral and so on and so forth. Ang tugon nila muli dyan ay kalikutin, lapastanganin ng ating konstitusyon. Hindi po problema ang konstitusyon pagdating sa paglaban sa inflation. Hindi po problema ang konstitusyon pagdating sa ninanais nating umunlad ang pamumuhay at kabuhayan ng bawat Pilipino. Ang problema ho ay ang kanilang graft and corruption. Talamak ang korupsyon, huwag nilang pakikialaman ang ating konstitusyon. At dahil talamak ang graft and corruption, gusto nilang mapanatili ang kanilang mga sarili sa posisyon, kaya pinakikialaman nila ang ating saligang batas para galawin not the economic provisions but the political provisions na pahihintulutan na sila na mag-re-elect at walang tigil ng mauupo sa kanilang mga pwesto. Huwag po tayong maniniwala doon. At yun din no, ang naging sentimento, I have been to, at na nakaharap ko po, yung ating mga kababayan sa Hong Kong, at yung iba sa Macau, tumawid sila, at yung iba naman from mainland China. At yung mga kababayan natin doon, pati yung mga OFWs, yun din ang kanilang pangarap. Gusto rin ho nila magkaroon tayo dito ng magandang railway system, yung subway nila. Pangarap po natin yun. Hindi na tayo makakaranas ng traffic sapagkat mas nanaisin mong mamasahe, sumakay ng tren kaysa magmaneho ng 1, 2, 3 oras sa EDSA lang na ang binabaybay mo ay only 10, 11 kilometers dulo-dulo. Waste of time, waste of our productive time. And yet, hindi natutugunan. Kasi nga, yung pondo, halimbawa, 100 piso, 80 pesos doon napupunta sa bulsa ng mga korap na politiko. 20 pesos na lang ang nai-implement. And yet, ang gagamitin nilang sa isasangkala nila, kasi itong inyong saligang batas, kailangan ng buksan, kailangan ng ibasura, kailangan na nating lapastanganin. Huwag ho tayong papayag doon. At marami din ako nakakausap na Atty. Vic, baka kasi hindi nauunawaan ng sambayan ng Pilipino at kaya sila ay passive pagkausapan ay ang saligang batas dahil malayo daw po sa sikmura. Hindi po totoo yun. Napakalapit po nito sa ating sikmura sapagkat naririto lahat ng ating karapatan. Kagaya ng ginagawa natin ngayong hapon. Para tayong mga magkakalaguyo. Nagtatagpo tayo ng palihim. Nagkikita-kita tayo ng patago. Sapagkat pinagbabawalan nila ang ating mga basic rights that are written and guaranteed under the very same Constitution na gusto nilang lapastanganin. Mantakin ninyo, tumatakbo, gumagana, buhay ang ating 1987 Constitution, ating saligang batas. Hindi na natin magawa yung ating karapatan sa ilalim ng Article 3 ng ating Bill of Rights. May garantiya yan ho sa ating saligang batas na makapagpahayag ng ating saloobin na hindi tayo namumulestya ng gobyerno, nang malaya tayo makapagtipon-tipon at payapang mag-ipon-ipon upang iparating sa gobyerno ang ating hinanaing, ang ating mga saloobin, ang ating mga sugestyon. Pinagbabawal po nila yan. Bawal ang rally, bawal gamitin ang mga freedom park. Bakit nila ipinagbabawal? Sapagkat takot na takot silang malaman ng higit na maraming Pilipino na magdadalawang taon na si Bongbong Marcos salat pa rin sa performance.
Ayaw nilang malaman ng sambayanan yan. Sapagkat nung siya ay iniluklok at ibinoto, napakataas ng pag-asa ng bawat Pilipino sa kanyang magiging pamunuan. At hindi niya maaaring itanggihan sapagkat yan ay nalalaman kong personal, sapagkat kami lang ang magkasama nung walang gustong sumama sa kanya. Ngayon ay napapaligiran na siya ng kung sino-sino na ang isinusulong hindi ang interes ng bawat Pilipinong tumulong sa kanya, kundi interes ng mga politiko. Sabihin na natin ang mga oligarko, elitista at burgis na isinusulong yung kanilang sariling agenda at pabor sa kanilang hanap buhay at interes. Papapag-usapan din ho natin dito yung pilit itinatago, ikinukubli na plano nilang i-renew agad-agad ang prangkisa ng Meralco. 4 na taon pa ho ang prangkisa ng Meralco. Wala namang masama kung exemplary yung rendition niya ng public service. Bakit minamadali ninyong ipasa agad ang prangkisa niya? May 4 na taon pa sa buhay ng prangkisa ng Meralco. Dahil kaya natin tinututulan din ito, pagka narin mo na ang franchise ng Meralco this early, kahit anong reklamo natin, dito ba Meralco pa? Dito Meralco, no? Sa Angeles o Angeles Electric. Angeles Electric. Sa Metro Manila, ibang parte ng Bulacan ay Meralco. Pag narin na ang prangkisa ng Meralco, wala ka nang magagawa riyan. Kahit magreklamo ka, mataas ang singil, spotty ang services, meron mga overcharging, wala ka nang magagawa, narin yun na eh. Why don't the government first attend to the complaints, the many, many complaints of the consumers ng Meralco? Bakit tila minamadali, pati rin nyo walang Meralco? Yan yung mga isa sa mga paglapastangan sa ating mga batas ng kasalukuyang administrasyon. At papasok din ho doon yung tinatawag nating accountability. Yung pamunuan at gobyernong may pananagutan. Ang dami yung nangyayari, sinususpindi yung mga local officials na nagpahintulot na magkaroon ng akbang maisog rally sa kanilang mga lugar. Hindi dahil sila ay simply a critic of the government, hindi o dahil simply sila ay bahagi ng hakbang ng maisog. Kaya o nila pinahintulutan ang malayang pagtitipon-tipon at payapang pagtitipon-tipon ng mga hakbang ng maisog sa kanilang lugar sapagkat kinikilala nila ang saligang batas at kinikilala nila yung Batas Pambansa 880. Yung Batas Pambansa 880, ito ay batas na ang title nito ay ang kumikilala na malaya hota ang Public Assembly Act of 1985. Yung BP 880, ironically, ang pumirma po nito, ang nagpasa po nito, yung ama ng kasalukuyang Pangulo, yung binansagang diktador. Diktador na yon, pero kinikilala sa batas at pinirmahan niya yung Public Assembly Act of 1985. Etong kasalukuyan, sinisikil po yung ating karapatan na malayang makapagtipon-tipon. Nakakatakot, pero hindi tayo aatras. Yes. Alam kong marami nag-aalinlangan dahil sinususpindi yung mga officials na kumikilala sa saligang batas, kumikilala sa BP 880. Kinikilala nila ito dahil mararangal sila ang lingkod bayan. Hindi dahil sila ay sympathetic o miyembro ng hakbang ng maisog o hindi dahil sila ay kontra o kontrapelo sa mga maling polisiya ng gobyerno. At yan din ho ang ating idinudulog ngayon. Umikot po tayo, galing na po tayo ng iba't ibang probinsya, galing na po ako sa Hong Kong, kakababalik ko lang mo kanina, madaling araw from New York, nagkaroon din puro ng hakbang ng maisog USA. Very successful yung event, pumarada po kami sa kanilang celebration ng Philippine Independence Day celebration.
At yung hakbang ng Maisog at Sara Duterte supporters, New York, yun po ang pinakamalaking contingent. Ano ang ipinapahiwatig nun? Pati po doon sa ating mga kababayan sa labas ng bansa na nagmamahal sa Pilipinas at kapwa nila Pilipino, disgustado na. Nararamdaman ho nila at naririnig nila ang tinig natin doon kasing layo ng New York. Naririnig po nila doon sa mga nag-organisa ng hakbang ng Maisog sa Spain, sa Europe at darating pong Sabado ay yung hakbang ng Maisog Japan. Kaya huwag ho tayong masisiraan ng loob. Parami ng parami ang nais sumali at nagiging bahagi ng hakbang ng Maisog. Huwag rin ho tayo magpapa-intimidate sa gobyerno. Sure, napaka-powerful ng pamahalaan sa kanila lahat ng resources. Pero huwag ho ninyong kalilimutan at huwag din nilang kalilimutan. Malinaw din ho yun na tayo ang soberanya. Sila ay naluluklok dyan dahil lamang sa atin. Dahil pinahihintulutan natin, atin silang tinatangkilik, atin silang ibinoboto. And again, and I said this in USA, ang hakbang ng Maisog, hindi po ito destabilisasyon. Ito po ay pagpapahayag ng ating saloobin na may garansya at kinikilala sa ating saligang batas. Ang problema sa kasalukuyang gobyerno, kapag ikaw ay nagiging kritiko sa mga mali nilang polisiya at talamak na graft and corruption, ang tawag sa iyo ay destabilizer. Kapag pinupuna mo yung marami nilang kamalian, ang tawag sa iyo ay nagtatraidor ka kay Marcos. Sino ba naman si Marcos? Panandalian lang naman ang kanyang poder. 6 na taon lamang, minus 4 years na lang. Pag tayo ay nagbubuklod-buklod at ang sinisigaw natin, protect and defend the Constitution, not because traitor tayo kay Marcos o kung kaninong personalidad o kung kaninong politiko. Hindi ho. Kaya tayo nagsasalita dahil tayo ay tapat sa watawat at tayo ay para sa saligang batas. Hindi ho naman tayo mga followers or blindly following them in obedience. Kapag nagmamalabis na ang nasa pamahalaan, whether kay Pangulo, Vice Pangulo, Senador, Congressman, Mayor, Gobernador, parapat lamang tayong magsalita sapagkat yan ang essence of democracy. As far as I know, as I speak before you now, we are still a democratic state. We are not yet, although it seems may dictatorship na. Dahil bawal na hindi na natin magawa yung ating mga karapatan sa ilalim ng saligang batas. At naririto rin ho yung peace, usapin ng kapayapaan. Ang hinihingi natin ay isang pamayanan, isang gobyerno, isang pamunuan na tungo sa kapayapaan. Sino ba naman ang ayaw sa kapayapaan? Maririnig ho ninyo kung makapagsalita yung tatapang-tapangan sa gobyerno, parang dinuduro yung ating higanting kapitbahay ng China. Tayo po ay hindi anti-US. Agagaling ko lang ho doon Tayo po ay hindi anti-China. Tayo ho lahat ay pro-Filipino. Tayo ay pro-Filipino. Yun ang ating sinusulong dito, hindi yung digmaan. Alam mo ninyo, ang away hindi pa away openly, pero ang girian ng China at US dahil sa usaping ekonomiya. At kung sino ang dapat manatiling influence dito sa ating rehiyon, yung hegemon kung tawagin. Ang kasalukuyan po ay yung US. But slowly, tinatalo po sila ng China. And of course, it's natural na i-insecure ang US sa China. Talaga ganun ang mundo
ang China po, wala hong sinakop yan, hindi nakipagdigma yan. And for the many years in the past, ang US lagi nasa forefront ng kahit anong gera. Name it, they're there. In the guise of being the top police of the world. Kahit naman hindi kinakailangan makapagdigma, dinidigma nila. Sapagkat sila ho ay sumusunod doon sa mga kanilang mga military contractor. Ginagawa nilang money laundering din yung military contractor eh. Gagawa ka ng tangke, gagawa ka ng bala, gagawa ka ng bomba, gagawa ka ng bulletproof vest, kung ano-ano. Tuwan-tuwa naman yung nasa gobyerno. Ang problema, tila yung pamahalaan natin ngayon, nagigiliwan na rin sa konsepto na kinakailangan tayo makapagdigma. Maling-mali. Alam mo ninyo, hindi pa tayo nakakaahon sa epekto ng World War II. Kung sino man ang magsasabi sa inyo na nakarecover na tayo doon sa destruction, sa death, and the hardships brought by World War II ay nagsisinungaling. Dahil kung tayo nakarecover na doon sa epekto ng World War II, bakit hanggang ngayon third world country pa rin ang Pilipinas? Bakit hanggang ngayon kulelat na tayo sa ating rehiyon? Bakit hanggang ngayon paiksi yung relays ng train na binabiyahe ng Philippine National Railways? Nung bata ho ako, mabasketball ka sa kanto, pagka lagi mong hawak yung bola, lagi kang tumitira, ang tawag sa iyo, biyaheng Bicol, swapang. Bakit biyaheng Bicol? Noong araw ho pala, may biyahe ng tren mula Maynila hanggang Bicol. So, pagka nag-goal to goal ka, pag-isa ka lang, hindi mo pinapansin yung mga kakampi mo. Tao si swapang, biyaheng Bicol. Naging paiksi na unang paiksi. Naging paiksi na unang paiksi yung kilometers ng ating relays. Imbis na humaba. Ano naman ang significance kung umiiksi hindi humaba? Kapag ka umiiksi, ibig sabihin, wala tayong progreso. Hindi natin na-maintain. And yet, gusto pa natin ang may gera. Noong World War II, there were only about 17 million Filipinos. At mahigit 1 million Pilipino ang namatay ng World War II. Handa ba tayo na makapagdigma sa China? Ang gusto lang naman ng dalawa ay mag-usap tungkol sa kanilang kalakalan. Ang gusto lang naman ng Estados Unidos at China mag-usap tungkol sa hanap buhay. Bakit tayo? Kapitbahay natin yung China. Bakit hindi natin magawa yung ginagawa ng Estados Unidos? Bakit tayo nagiging sunod-sunuran sa ating foreign policy doon sa dikta ng Estados Unidos? Tama rin po yun. Ang architect ng ating foreign policy ay ang Pangulo. Wala pong debate doon, wala tayong magagawa doon. And he doesn't even need an advisor or an advice from anyone to craft his own foreign policy. Sa Pangulo po yun. Pero sa pagbubuhit mo ng iyong patakaran tungkol sa pakikipag-ugnayan ng Pilipinas at Pilipino sa ibang bansa, ibang lahi, dapat unahin mo ang interes ng iyong kababayan, dapat unahin mo ang interes ng Pilipino, dapat unahin mo ang interes ng Pilipinas, hindi ang interes ng pamilya mo o ng Estados Unidos o ng China. Yun ho ang dapat niyang unahin. Hindi ho natin kailangan ng gera. Maniwala ho kayo, pag uwi ho ninyo ngayon, pagtapos ho namin magsalita rito, pagkatapos ng open forum, yan ho yung isang malaking bagay na magiging bahagi kayo ng hakbang ng paisog. Kausapin mo ninyo, imulat ninyo yung inyong pamilya, yung inyong kapitbahay, inyong kaklase, inyong mga pamunuan sa iba't ibang barangay, lungsod at probinsya dito sa Pampanga. Hindi natin interes ang gera. Huwag tayong susunod sa interes ng ating banyagang aliado. Sure, the United States is our oldest treaty ally. Andiyan nga yung Clark, diba? Yan makikita natin. Yan yung isa sa mga rebulto nilang naiwan dito.
At nandiyan na naman muli sila ngayon. Pero hindi para tulungan ng Pilipino. Huwag mo tayong padalos-dalos na gusto natin din ng gera. Nagtatapang-tapangan. Kung meron umaangkin, kahit katiting sa ating teritoryo, I agree, and I know you will agree with me, labanan natin. Amin yan, ba't mo kukunin? Kaya lang, war is not the option. War is not an option. We have to talk to whoever that nation is. Halimbawa, China, may issue tayo, makipag-usap tayo sa China. Hindi natin kailangan ng gera. Magkano ang halaga ng isang bala? Ang halaga ng isang bala ay napakamahal. Higit pang mahal kaysa sa halaga ng 1 kilong bigas. Pero hindi kailangan ng Pilipino ng bala sa kanilang pinggan. Ang kailangan natin ay bigas sa bawat hapagkainan ng pamilyang Pilipino. Huwag tayo magpag-iba, huwag tayo mag-iba sa ulo, huwag tayo maging for-free. Ang kailangan natin ay pagkain, makakain, kasiguruhan sa trabaho, hanap buhay, negosyo. Yun ang kailangan ng Pilipino para tayo umunlad at para tayo ay makaramdam naman ng konting luwag sa buhay kagaya nung tinatamasa at nararanasan ng ating mga kapitbahay sa Japan, sa Singapore, dyan sa Hong Kong, maging sa Estados Unidos. Sino ba naman ang gustong lagi na lang tayo third world country? Sino ba naman ang walang magandang pangarap para sa ating mga sariling anak at mga darating pangsabing lahi? But in pursuing those grand dreams, grand visions and grand aspirations for our own children, for the Filipino youth and for the generations yet to come, war is not the option. War is not the avenue. Makipag-usap tayo, makipag-ugnayan tayo sa ating kapitbahay. Ang layo-layo ng Estados Unidos at China nagagawa nilang magpapunta ng high-level delegation from the government. Bakit hindi natin magawa dito sa Pilipinas yan? Pride? Ego? Ang kapalit din, mas mainam na makipaggera kaysa tamaan ng aking pride o kahit ang aking ego. Maling-maling polisiya, maling-maling pamamaraan. It doesn't matter now who initiates that talk, but that talk should happen, and it should happen anytime soon. It should have been commenced yesterday, not even today, not even tomorrow. Dapat yung usapan na yan, nangyari na. Nung last month pa, kahapon, baka yung bukas, yung susunod na buwan, yung susunod na linggo, will be too late. At the way this government is posturing na parang bukas ay may digmaan na. Yan din ang iniyak ng ating mga kababayang OFW sa Hong Kong, sa Macau at China. Sila yung natatakot sapagkat pati yung kasiguruhan ng kanilang trabaho, ang kanilang anak buhay ay wala ng katiyakan. Sapagkat pagka itong armadong sigalot sa pagitan ng China at Pilipinas ay umabot ng sukdulan, baka magdesisyon ang gobyerno ng China na pauwi na lahat ng OFWs sa China, Hong Kong at Macau. Anong gagawin ng mga OFWs natin doon na nagtatrabaho ng marangal, kumikita ng malinis na pera at sila ay may dignidad at respeto pag uwi dito? Aasa sa ayuda na ibinumudmud ng gobyerno para manahimik ang bawat Pilipino. Wala akong masama sa ayuda. Pero ang ayuda, yung salita niya mismong ayuda, nangyayari lamang po yan kapag merong trahedya, kapag merong bagyo, pumutok ang bulkan, panandalian lang po ito eh. Ito po yung bridge financing. Para lang po makaagapay kayo during dependency of that emergency. Hindi po yan pwedeng pila kada linggo o kada buwan bigay ng pera. Anong tinuturo natin sa ating mga kababayan? Huwag ka na magtrabaho, pumila ka lang tuwing linggo o tuwing once a month, meron kang ayuda. Wala pong dignidad doon sa nakaasa sa ayuda lamang. Pare-parehas naman po tayo, binigyan ng pag-iisip,
binigyan ng lakas, wala namang lalo na tayo mga walang disability, tayo magtrabaho. Yun po yung gusto ng ating mga kababayan, yun po yung iniiyak nila doon sa Hong Kong, yung ating mga OFW. Pati po yung nasa USA, sila po yung nagpaparating dito ng tulong sa kanilang mga pamilya. Pero meron po doon, dami ko nakausap, malaki ang kinikita nila doon. Kaya lang, dahil hindi rin naman nila mapabayaan yung kamag-anak nila dito, mas malaki yung talaga na pupunta rito. At sila nagkakasya na lang kung anong matira. And yet, they're very disappointed because the government is simply not doing its job. In fact, this government is promoting graft and corruption. Yan yung hinihingi nating leadership with accountability o pamunuan at gobyernong may pananagutan, kapayapaan, transparency at accountability. Yan din noon yung hinihingi namin tulong sa inyo sa akbang ng maiso. Hindi naman ho namin makakaharap lahat ng Pilipino. How I wish I'd be given a chance to talk to each and every Filipino. But hindi sasapat ang ating oras, hindi sasapat ang ating panahon. And it's just simply impossible. But pag pinagtulungan natin ito, pag tayo nagtulong-tulong, maaabot natin ang higit na mas nakararaming Pilipino na ang sentimento ay kagaya rin sa sentimento natin. We are not calling for the ouster of anybody. We are calling for transparency, accountability, peace, and security in government and in governance. Ngayon, kung pakiramdam mo, ikaw tinutugis namin dahil guilty ka na sa pamunuan mo ay walang transparency, walang accountability, walang kapayapaan at walang seguridad, problema mo yan. Maaring ang kalaban mo ang hakbang ng maisog. Sabi rin ho nila, ang hakbang ng maisog ngayon, ang bagong oposisyon. Kung ang pagtutol sa maraming kamalian ng gobyerno ay pagiging oposisyon, oho, tayo ay oposisyon. Kung ang pagtutol sa paglapastangan nila sa ating saligang batas ay pagiging oposisyon, oho, tawagin ninyo kami oposisyon. Kung ang pagtayo sa mga walang boses sa tinaping Pilipino ay pagiging oposisyon, sige na, tawagin mo kami hakbang ng oposisyon dito sa hakbang ng maiso. At muli, ang aking iiwan sa inyo, labanan mo natin yung pagmamalabisa. Huwag mo tayong papayag na lapastanganin nila ang ating konstitusyon. Huwag mo tayong magpapalinlang doon sa kanilang Peking People's Initiative. Huwag mo tayong magpapalinlang doon sa ginagawa nilang huwad na charter change. I tell you, believe me, the problem is not the Constitution. The problem is the rampant graft. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.